nanay ko, nanay niya ang Maranao. So galit talaga ako sa kanila dyan sa Marawi na yan. Kung bakit yung mga Maranao, pinayagan yung mga tao, pinapapasok doon at manggulo and bringing a very corrupt ideology. Ang gusto gawin, patayan lang, tapos siraan. Yun lang ang gusto mo sa buhay. That is pure oppression. Eh tayo naman, bakit na may palugi? And to think that they're fighting a republic, hindi naman tayo nagkulang. And not in a million years, manalo sila sa atin. Ang liit itong gera na ito. Were it not for the fact na we are bound by rules, I could flatten Marawi in 2 days. In 24 hours, tapos yan. Tumbayan ninyo lahat yung hulog mo natin ng bomba mo. At sabi ko nga, we are governed by rules because we are a republic, a democratic republic. Kaya tayo natagalan, kasi nauna sila doon, sinama naman ng mga taga-Maranao, kaya galit ako. When I was young, I used to go to that Lake Lanao, napakaganda na lugar. My God. When I used to visit my grandmother sa Lanao del Sur, kita ko yung Lake Lanao, kung nakita nyo. Kaganda na lugar nung high school ako. I remember din. Kaya galit ako nitong mga Maranao. Nagdala doon ng ibang klaseng tao, yung iba hindi pa Pilipino. Ay, naku. Pero kung sabihin mo na manalo sila, not in a million years, kaya natin yan. But alam mo, may order talaga tayo. Just na walang collateral damage, walang inosente mamatay. Nandoon na sila eh. Nakapwesto na sila bago tayo pumasok. Yung casualties natin medyo mabigat. Kaya sabi nila na mag-usap, yung nanay ni Maude, sabi ko, no, I will not talk anymore kasi marami na ang sundalo ko namatay. Marami na ang pulis ko namatay. Butang ina, huwag mo akong bulahin dyan, usap-usap na yan. Not anymore. Pagkatapos dyan, mag-usap tayo. Right after, pag naubos sila na dyan, then I will talk to the new generation. Sabi ko, maranawan ba tayo? Sige, mag-usap tayo. Bakit sisirain mo yung lugar mo? Gago pala kayo eh. Ba't ka magdala doon ng mga ISIS? Foreign, ang gawa lang noon, patay ng tao, tapos magsira ng, yun lang. And they expect us to talk to them. I'm only willing to talk to Normie Suarez of the MNLF, Murad, ang NPA. Just give me the document na signed by the Norwegian government also, because they offer the good offices for us to talk to them. So, ibigay mo yung dokumento at mag-usap tayo. Kung wala yan, we have been fighting, I said, for 50 years. You want us to fight for 50 years? Ganun ang gusto ninyo? Puta, purgatorio yan sa Pilipino to be there for 50 years. But pag ayaw na yun, di sige. If that is what you want, we can fight another 50 years. But you cannot just itong republika na ito, bababuhin mo ng gira-gira, karami ko nang namatay na sundalo. So, wala, I'm sorry, but we have to fight. But kung sabihin mo, manalo talaga tayo, karami natin. Wala man silang matanggi yung gano'n, walang truck. Maglakad pa sa bukid, puro alimatok ang kumakapit sa katawang mirise. Wala sila. This is just a disturbance. It's not really the entire Philippines. It's limited to Lanao. Dito yung mga NPA, ragtag naman. Mahilig lang kasi mag-ambos. Pero that's about it. Yung sinong sundalo dito may anak 4 o 5? 4 o 5.
4-5. Kaya pauwiin ka agad ngayon. Kasi pag punta ako sa ospital, magtanong ako, bata, taga saan ka? Baga, Tugigaraw, sir. Kinang na Ilocano. Ilang anak mo? Sir, 4. Pag pin ko sa Purple Heart, sabihin ko, huwag ka nang bumalik dito, ha. Paglabas mo sa ospital, umuwi ka na. Ako nang bahala doon sa general mo, sabihin, ako na bigyan kita ibang trabaho. Kaya kayo, kung sobra, wala, uwi, sino? Sabi ng totoo. Puro bakakon. Kasali niyang anak ninyo sa labas, ilan? Or yun, no? Masyado kasi awa ako eh. Alam mo, tanungin mo si John Anyo. Mahulo man o magtagayan, tinatanong ko na ilang anak mo. Pag magsabi 4, uwi ka na. Retire ka na, bigyan kita ibang trabaho. Gusto mo bouncer sa nightclub para busy ka. Mag-dutain mo na medyo ako. But you know, may nakita na ako na kunting pera. I promised you that I will set up a foundation independently of the other benefits na nakuha ninyo. Ito para lang talaga sa edukasyon. Hindi sa pagkain. Para ito sa edukasyon lang ng mga anak ninyo. Buhay o patay, na makita mo na may nakita na akong 20 billion. Madagdagan ko lang before my end, the end of my term. If I can just raise another 30 billion, okay na kayo. Okay na, yung kita lang yan. Hindi ko ibigay na sa mga ano yan. Bigay ko diretso ko sa bangko. Ibangko ko. That 50 billion will can take care of the education of all of your children. Hindi yan, independently akong mag-retire ka dyan. No. Basta ito yung, this will as you. Kung nasa labas ng kapwa, you save it for the next, yung mga apo. But wala na kayong problema dyan sa edukasyon sa mga bata. So yan ang, I promise you, there is already the 20 billion. Over the years, dagdagan ko na lang para sigurado. Hindi niyo maubos yan, 50 billion sa interest. It's about, malaki. Silim, mga 70 million. Hindi na niyo maubos yan. Ilan man lang rin ang sundalo natin. Hindi masyado marami. That I can assure you. At saka, yung anong kailangan ninyo na hindi maibigay ng command, baka makatulong ako. Anytime. Just call me. Sa lahat ng mga wounded personnel, mayroon yan silang card, pati yung cellphone. But if you can just, alam na mga sundalo yan, Bongo, my aide, or anybody, gaya ko card. Yung card na binibigay ko. Kung ano mang problema ninyo, hindi niyo ma-solve. Kagaya na idemanda kayo dahil babae kayo, dalawang anak. Ay, kung mademanda na kayo, bigami, huwag ka lumapit sa akin, kaya pareho ang kasalanan natin. Ito ito yung card, piluin ko. So, ito yung front, piluin ko. Ito yung tawagan niyo sa left. Ayan, si Bongo. Itong left, i-triangulo mo lang. Kung anong problema mo, tapos hindi kaya o kailangan mo ng tulong talaga, tawagan mo na ako. Pag wala ako, sabihin na busy ako, I'm not inside my office, I'm out in the field.
Just leave me your name and your rank and yung unit ninyo. And I will call you. Clear? Clear? Lakasan ninyo. Clear? Kasi pag sabi siya, no, hindi ko nakalimutan ulang numero. Kunin na lang ninyo, just scribble it for anything, for any reason. Problema ka. Sa edad mong ganun, bata ka pa, pero ayaw tindig yung uti ninyo. Siguro na ano siya. Yan, pwede yan pa-opera natin. Palaki. Ayan, sundalo. So, taguin niyo yan. Let me again kay may salute sa lalo na yung namatay. And I will be there to protect you. Now, regarding martial law, mga droga, ang droga fueled martial law. Because martial law was declared because of terrorism. Or it was a direct fundraising nila. Lahat yung mga Kristiyanos, pati yung Moro, nagmamanufacture ng droga, went into sa... Kaya itong, sabihin ko nga sa mga Moro talaga leader, okay ba kumpiyansa nitong mga balik Islam? Ginagawa lang kayo ng gago niya. Ito yung mga criminal, that's to seek protection, sumasali dyan. And it's because of the drug money, they were funding the terrorism. So pagka droga, it's part of rebellion. Kasali yan. Kasi yung pera na yan, hinihingi ng NPA, hinihingi ng mga terorista, it is partly responsible for what is going on now. So kasali yung droga because that is what really funded terrorism. Walang pera, tinignan na namin. Ang ISIS nagpapadala ko konti. Alam mo sinong pinaka-regular na binibigyan ng pera ng mga ISIS? Yung police, si Noblesa, yung babae. She was assigned sa Region 11 sa forensics. Kita namin doon sa yung bangko, transmittal. Yun, isa lang yun, nakita namin. Pero ba wala, dito lang yan. They're funding the drug or protecting the drug para may maggasto sila. So that is included in the crime of rebellion now. Part of the arms, part of the funding. And I said, do not be afraid. Wala kayong sagutin. I and I alone. Ako lang ang managot nito lahat. Hindi kayo, ako. At the end of the day, ako ang magpakulong kung nagkamali kayo. Kaya huwag kayong magkamali pagka hindi ka tumatama. Pag tinamaan lahat, tama yan lahat. May tama. Ang mali, yung hindi ka makatama. So ako ang magsagot ng lahat ng tinatamaan ninyo. So just obey your commanding officers. Work hard. Do not die. Do not be shot at mabuhay ka. Mananalo tayo, maliliit na bagay lang to. Very simple. We can, I said, if we are not a civilized nation, we can finish this war in 24 hours. But because of the soldiers, kunin yung numero, ha? And let me know if you need anything. Thank you for the inspiring message, sir. At this juncture, President Rodrigo Duterte there visiting a military camp in Tacurong City, Sultan Kudarat. First, he commends men and women for their commitment to implement martial law in Mindanao. And then he assures families of soldiers killed in action that they will be attended to. Mr. Duterte also said he gets hurt every time a Filipino is killed and stressed that, quote, I am a president for peace and not a wartime president. He said he would have wanted to talk peace to the rebels. And then he tells NPA surrenderies they are welcome to be part of the country's military troops. He mentioned MNLF leader Nur Miswari is interested on federalism structure and expressed his anger on why Maranao allowed
corrupt ideology to enter Marawi. He then emphasized he will not talk to the terrorists. Mr. Duterte said he's willing to talk to the Reds as long as they can present proper documents. And then President Rodrigo Duterte promised to set up an educational foundation for the children of the soldiers. The president also gave out cards to the troops where they can contact him for any problems. Mr. Duterte vowed to protect them and said, I and I alone will be responsible for everything. And then goes on to say, work hard and do not die. In his speech, the president said he initially wanted to talk peace with the rebels. I did all that I could do. I called for a ceasefire first just to show our goodwill. Pati yung puso natin na gusto talaga natin mag-usap. But they all fouled it up. And to think na sila pa ang maghingi, na sila naman ngayon ang desperado makipag-usap. The president also had this message for the New People's Army. Kayong mga NPA, able-bodied, at kung mag-qualify kayo, both, hindi sabihin na kailangan ko ng bribe, kayong mga sundalo sa New People's Army, kung gusto ninyong sumali sa gobyerno ko, I will take you in as soldiers of the country. And I will ini-enlist ko kayo as soldiers. Anytime, bumaba lang kayo at mag-train